Okay guys, meron tayong updates ngayon. Hindi pala updates, meron tayong konting update din pala dun sa isang ano natin, hobby natin. Tapos dito, ito. Masyado magulo. Okay. Ito, meron tayong charan. Okay, so pakita ko sa inyo muna to. Bakit kumuha pa tayo nito meron naman tayong PCP. Ang problema kasi sa PCP, parang sobrang lakas para sa likod. Tsaka gamitin lang natin sa daga close range. So parang hindi safe ko yun ang gagamitin ko. Baka too much power. Okay, so ito kinuha natin, tsaka mura lang to. So parang 30 something bucks lang to. Okay, so ito siya. So ang kasama niyan may manual, tapos ito siya. Ayan, maganda siya, maganda. Ayan. So meron din siyang safety. Ayan. So kung mapapansin niyo yan, ready to fire na yan, ibig sabihin. Pero pag pinush mo, ayan, ready to fire. Pag pinush mo yan, tapos pag pinush mo na ganun, safety yan. Okay? And then may konting maintenance lang dito. Saan ba yan? Ito. Ito yung lalagyan. Mag-drop ka lang ng konting oil dyan. Okay? After mong maka 1,000 rounds. And then kung meron namang sumabit na BB, pwede mo dyan sundutin from here. Okay? Tapos, meron din siyang maganda dito. Dito mo lang siya ilo-loadan na yan. No? Push down, and then i-push mo lang na ganyan. Yan. Tapos ganun na. Maloloadan mo na yan. And then, hindi ko alam kung may indicator na puno na. So, titingnan natin kung ilan yung pwede natin ikabit. Okay? So, yan yung gagamitin natin. And then ito, para mo siya, okay, yan ang i-demo. Yeah. Okay, so may nakita kasi tayong daga siguro 2 days ago, pero na-address na natin issue. So, ang ginawa ko doon is kuha tayo ng Tomcat. Nakuha ko tong idea ko na to dito sa pinsan ko. So, kumuha ko ng Tomcat, pinahiram ko ng konting peanut butter. And then the next day, wala na yung peanut butter. Tsaka yung Tomcat. So, ito pala, ang specification nito, parang 300 FPS lang to. So, and then ang ginagamit dito is yung steel na pellet. It's considered a 177 caliber. Okay, so maganda siya pang plinking plus practice. Tsaka hindi siya maingay. So, pag ikakak mo siya, ganun lang. Pag nasagad na, pwede mo na ibalik. Tapos, kung maka-safety natin ito yung safety, hindi mo siyang pipindot. Okay, so nagwo-work. And then, pagka hindi na siya, pag ready to fire na yan, makikita mo yung pula. Same thing sa lahat ng baril, ganun. Pag nakita mo yung pula, ready to fire na yan. Okay, so yan. So, as always, hindi pinapasok ang daliri dito unless ready to fire ka na. So, yan. Safety na. Tingnan mo, hindi nag-work. So, ang gawa ito sa plastic. Pero all metal, yun ang maganda. Tapos, yung dulo niya is shrouded with plastic na kasama yung sight niya. And then ito, adjustable din yung sight. Pero hindi mo na natin gagalawin yan. Tingnan muna natin. For sure, nakaayos na rin to eh. So, pero nakalagay sa manual niya. Ano siya? Naka-sight na. Okay?
So kung halimbawa ipuputok natin, tingnan nyo kung gano'ng kalakas. Tingnan nyo. Ganun lang. Tapos isang pasa, isang putok. Tapos ganun na. Tapos pang. Ganun lang. So pwede na to sa daga. Kasi nung close count, nakasagupa ako yung daga. Nagulat lang ako. Tsaka palagay ko ligaw kasi kulay brown. Brown na brown. Hindi siya yung black. So, pero sumakabilang buhay na yun for sure. Kung lumitaw man siya ngayon, lulugo-lugo na yun. Pero for sure, dead ball na siya talaga. Okay, so, lalagay ko lang to sa labas. Iiwan ko lang yan doon sa labas. Okay, so, nakuha natin to saan? Sa Walmart. Okay, so, RFL Brothers, alam niyo na. Okay, hindi naman requirement ang ano dito, gun safety na card para bumili, no. So punta ka lang doon, bumili ka. Kaya lang, as always, ito mga ganito, pag binili mo, hindi mo pwedeng return. Same thing with bala. Kasi yung nabili natin, kasi nakalagay dito is 177. So, akala ko yun yung typical na 177. So, yung pala yung steel na BB is considered 177. So, yun dapat ang bala. Okay, 177 lang. Yan. So, maganda quality ng material. Ang pagkakaiba lang nito, doon sa... Siyempre, mas maganda yung Glock natin dati. Tsaka mas mahal yun. At tsaka, siyempre, isang magazine, kaya niyang ubusin. And then, mag-load ka uli. Ubusin na naman ngayon. Unlike dito, isang kasa, isang putok. Okay, so kumbaga kailangan pag inaim mo, itama mo na talaga. Kasi wala kang follow up. Okay, yun lang ano dito. Okay, so yan ang update natin. Yan yung video natin for today. And then yung update natin doon sa ito, tambak ko muna to dito, ha? Okay, so iniwan muna natin ano natin dyan. Tapos ito, magtatapon tayo nito doon sa shed. Okay? So hindi natin alam, baka nung sobrang lamig may mga nakapasok doon na insekto or what. So bahala na siya. Okay? Ito hinahagis natin doon. And then sasara natin. Kulob na kulob siya, so dead ball yung mga kung ano may pumasok doon. Okay? Samantala, balik tayo dito sa PCP natin. Set up natin yung little by little. So nakabili na tayo ng pump. Okay, so na-try na natin siya. Ito yung pump natin, guys. Yan yung pump natin, napakabilis niyang mag-pump. So good thing may mga nakikinig tayo sa recommendation ng bayaw natin. So tapos ang maganda dito, bago mo siya paandarin, make sure talaga na na paandarin mo muna to. Itong pump, paandarin mo muna yung pump. Kasi nga para ito, kasi yan pampalamig. So water cooled siya. So yan yung yan ang maganda. Paandarin mo muna yan bago mo turn on to. And then ito hindi ko na ginagalaw. Ito hindi ko na ginagalaw. So, ang ginagalaw ko lang dito is ito. So, pag connect ko nito, ito, naka-open lang to. Kasi once na isinara mo na to, sinara mo na yan, mag-start na yan mag-pump. Magbibuild na yan ng pressure. I think wala pang 5 minutes. Tapos na yung pag-refill niya dun sa barrel. So, ito namang cart na to, nakuha natin. Kasi, ang plano ko talaga dyan, gumawa ng cart na ganyan. Good thing may nakita tayo. All metal pa siya, may gulong. So, kanina naghahanap ako ng tab. Kasya pala yung nakita ko sana dito.
na tab. Sakto lang siya hanggang dito. Enough para ito maitapon ko doon. So, hindi ko siya kinuha kasi nga niisip ko siya dito. Kasi ang akala ko ito pagawi doon. Yung pala pagawi dito. So, okay na okay pala na dito ko siya ilagay. So, yan. Yan ang update natin dito. And then, sa pang update natin, naloadan na natin yung pump natin. Hindi ko lang na video. So, next time. So, maganda dyan, pagkagamit nyo, yan, pupush nyo lang. Yan. Diba? Yan. So, i-update ko kayo sa... At saka, lalaro tayo ng Young Bird. Okay? Lalaro tayo ng Young Bird. Ibabandera natin yung mga ibon ni JMC. Magko-combine kaming dalawa. Like last year. So, all birds hindi tayo makakalaro. Hindi enough yung all birds natin. Lahat sobrang bata. Okay? So, but next year, it's either mag-old birds lang tayo or mag-young bird. So, depende. Okay? Ayoko nang gawin yung twice a year. Hindi kaya. Masyadong nakakapagod. Okay? Parang hindi ka na nag-enjoy. So, anyways. Magandang panahon. Pakita ko sa inyo. So, ayun yung anak ko. Hindi. Ay, magpakita. So, magandang panahon. Ayan. Magandang panahon. Parang 3 consecutive days na tayo na nagpapakawala. So, 3 consecutive days na tayo nagpapakawala. Kaya, medyo nakukundi-kondisyon na yung mga ibon natin. Ayan. Ayan. So, lalabas tayo ngayon. Dudukutin muna natin. Kasi hindi ko sila sinasabay-sabay dahil puro nga bata. Mangyayari, magsisitambay lang ang mga loko. Okay, no good yun. Okay, so yan. Hindi ko alam kung naaaninag nyo, pero yan. So, paglabas natin, mag-video tayo ng saglit para i-end natin. You know. Okay, so meron pala akong nakalimutang sabihin. Okay, so nag-introduce kami ng hindi ko lang idea to, idea namin ni Bill. So, shoutout kay Skyloft. Okay, so kami nag-develop ng concept na yun. And then magkakaroon kami ng money band na race. So, para din magkaroon ng konting pakinabang yung club, we decided na kung ano man yung makukuha is magkakaroon sila ng 10%. That's automatic. So, kung makakuha ng 1,000, meron silang 100. Okay? So, hindi na masama yun. At least meron kaysa wala. Okay, so ito, iiwanan lang natin to dito. Yan. So, iwanan natin to dyan. Yan. So, yan. Paano ba natin to? Yan, baba ko siguro yun. Yan. So, bumili na rin tayo nito para matesting natin kung gaano kalakas. So, hanap tayo ng... Siyempre, pag babaril kayo, dapat meron ding backstop. Make sure may backstop lagi. Okay, so kahit box lang, pagka mga ganitong baril, pwede na yung ordinary na backstop. Okay? So, yan. So, according sa instructions, yan, according sa instructions, yung anak ko maingay. So dito ro lalagyan ng bala. So open muna natin yung lalagyan. Okay. Natin tapos
Ganito pa oh, may sarahan pa. So, yun lang. Buti na lang, may gamit tayo dito. Tigas eh. Yan. So mamaya magpapakuwala na rin tayo ng ibon. Pero for now, bago natin end itong vlog na to, maglagay lang tayo ng mga ilang piraso na BB. Hindi ko alam kung ilan ang kakasya dito, pero tsaka tandaan nyo, pag ganito ang gamit nyo, huwag nyo nire-recycle yan. Kasi nadideform siya eh. Nadideform. Once na ma-deform yan, once na ma-deform yan, babara na yan pagka tinano nyo pa rin, pinilit nyo pa rin na pag pinilit nyo pa rin na hindi ko sinisilip ang barrel lang, sinisilip ko ito. Tandaan nyo, kahit na anong barrel yan, huwag yung sisilipin kung ayaw nyo madisgrasya. Okay. Make it a habit na safety lagi. Okay. So may laman na siya. Try natin bumaril ng isa. Teka, pause muna natin. Okay guys. Okay guys, na-mention ko sa inyo yung na-mention ko na sa inyo yung ano, yung 'di ba sabi ko sa inyo na-mention ko sa inyo yung daga. Eto, tingnan niyo siya. Kasi 'di ba sabi ko sa inyo gumamit lang kayo ng Tomcat. Lagyan niyo ng peanut butter. So ang epekto sa kanila niyan, dehydrated sila. Ayun oh. Ganito kalaking daga dito sa Amerika. Ayan. Okay, buti nakita natin. So, naglagay tayo ng lason doon, tsaka dito. So, ayan na siya ngayon. Buhay pa siya pero naghihingalo. Ayan, oh. Ayan. Naghihingalo siya. Okay. So, buti lumabas. Kahapon hinahanap ko siya. Ayan, ngayon lumitaw na. Naghihingalo na ang loko. Ayan. Okay, so mamadaliin na natin kamatayan niya. Hindi na natin pahihirapan. Okay, tapos alisin lang natin to. Ayan, alisin ko lang yan. Okay. So alam nyo na gagawin ko dyan. Okay. Okay guys, so bago natin tapusin yung video, ayan, nagpapakawala na tayo little by little. Hindi natin mapakawalan sabay-sabay kasi nga mapakabagsik pa ng hook ngayon. Okay, so ayan, ayan yung mga pinawalan natin kanina, mga ayan. Kasi dati ito yung flyers loft natin, from there minove natin dito. So ang tendency ngayon, bumabalik pa sila dito pero hindi natin sila pinapapasok syempre. Ayun, finally nakakabisado na rin nila. So, third day ko na to na pagpapakawala. I'm hoping na after 1 week okay na sila. And then the rest saka natin pawawalan. At least marami nang susundan. Okay, so shoutout sa inyo lahat. Alam nyo na, kay Mr. Noel Marciano, masugid natin taga-subaybay, Nebben, Mel Pasha, RFL Brothers. Okay, so sila Melbourne Tiglao, sila Gino Dalman, yung mga tropa nating mga gwapo dito. Sila Robin Loren ng DC Loft, isa sa mga malulupit yan. At syempre sila Skyloft, sila JMC Loft, tsaka si John Sim, yung lahi ng John Sim natin from Kuyang Sim Tejadillo. Okay? At saka syempre sa bago nating ka-teammate si Kuyang Paul de la Cruz. Shoutout sa inyo lahat. Hindi ko na kayo isa-isahin at pagod na tayo.
Kakadaldal. Okay, alam niyo na. Raka na. Bayaw. Ito yung sineset up ko. Ayan. So, hindi ko pa natatry kung hindi siya malalaglag dito. Sana hindi naman. So, babantayan ko naman siya pag ginamit. And then, ito may tab dito. Ito, mga 8 gallons. So, dito ko inibabagsak. Okay, tapos, kung makakuha ko ng scuba tank, dito naman ilalagay. So, para i-refill ko siya. And then dyan. Tapos ito, naglagay na lang ako ng isang pump na maliit para ipapump naman yung tubig palabas. Yan. Yan yung naging setup. Yan. Diba? Para ayos.